Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is July 17, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may 7-Eleven sa may Genti de Leon, Valenzuela City. At dadalhin po natin yan sa may EPG Nurse Clinic sa may Novaliches, Quezon City, Quirino Highway po yan. San Bartolome, Bagbag, Quezon City. Bagbag, Novaliches, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya ganoon sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private na yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ano to? Kanina pa lakad ng lakad yun. Delikado yan ah. May dara-darang baril. Naka-uniform ng SWAT. Totoong SWAT yan. Mag-isa lang siya. Kanina ko pa nakitang ikot ng ikot. Anong baril? Baliw yun eh. May dalang baril. Dapat titinaano yun. Delikado yan. Makabaril yun eh. Wag ko naman. Eh kung totoong SWAT yun, hindi mas delikado. Saka hindi dapat naglalakad-lakad ng gano'n. Kung iniyayabang niya naging SWAT na siya, yan po, baka ano lang yan, baka baliw. Baka naman hindi totoong baril yung nakasukbit sa kanya. Wala na tayo dun. Importante, naghahanap buhay tayo. Wala, napansin ko lang kasi nadaanan natin eh. Paikot-ikot na, kasi umikot tayo dun kanina. Napansin natin na salubong na natin doon. Ayan, okay, paikot-ikot na. Medyo may pahirapan tong kalsada dito. Itong mahirap, gumawa sila ng yan, expressway. Itong service road, ang liit. Dapat may expressway. Ang service road, ginagawan din yan ng automatic yan sana, na malaki, two-way yan eh. Automatic na malaki yan, kasi two-way dapat yan, service road. Hindi naman gaanong malaki, basta kasi yung two-way buong expressway dapat ganoon. Kaliwat kanan niya may service road. Kasi yung mga hindi afford pwede na silang dumaan sa service road. Dapat ganoon yung binabudgetan ng business kasi din kasi yan. Isipin siguro nila kapag may service road yan, wala nang dadaan sa expressway. O, hindi mo na binagyan ng pagkakataong ang tao mamili. To, purely business na talaga inuna mo kung gano'n paninindigan mo, di ba? Oh, sikip. Oh, tingnan. Sikip po. Pero wala tayong pakialam dyan. I mean, may pakialam tayo. Kasi wala tayong magagawa dyan. Gobyerno ang may sakop dyan, hindi tayo. Opinion lang natin yan. Basta sa akin, opinion ko, kapag may expressway tulad yan, NLEX, dapat kaliwat kanan yan, merong diretsuhan din yan. Sa kahabaan ng NLEX, dapat sa kahabaan niya, kaliwat kanan niya, service road. Dapat diretsuhan din yan. Yun ang kung talagang may concern ang gobyerno sa kanyang mamamayan, ay
Dapat ganun talaga. So yung mga nagmamadali, punta sa expressway. Yung mga hindi naman gaano nagmamadali, lalo na mga motor, obligado yan sa service road talaga dadaan yan. Saka kung para sa akin, lahat ng motor bawal sa expressway. Mapa 1000cc man yan, bawal yan. Dapat sa service road lang lagi yan, para sa akin. Kasi kahit malaki man yan, delikado pa rin. Dadalawag pa rin ang gulong yan eh. Pag nadulas ang harapan, laking disgrasya pa rin yan. O bukod doon, disgrasya yung driver ng motor, yung sumusunod sa kanya, o kaya yung sinusundan niya, possibility niyang mabangga at pati siya mabangga. So sunod-sunod na ang aksidente, damay-damay na. So para sa akin, dapat sa expressway wala, totally talagang walang two wheels. Mapa 1000cc mo yan, dapat wala. Again, sarili kong opinion lang yan. Okay po. So hindi tayo nagmamagaling, pero syempre lahat ng tao may utak. Lahat tayo may kanya-kanyang opinion at pananaw. So yun po yung aking opinion, yun po yung aking nakikitang mga solusyon. At sana sa pagpaplano itong gobyerno, pagpaplano kung paano pagandahin ang Pilipinas, ay isang guni man lang sana sa kahit na sa mga napakaliliit na gagaya ko, mga ordinaryong Pilipinong kagaya ko. So sana ganoon ang gawin para collective ideas, hindi porket na matatalino ang mga matataas ang degree tinapos, mga engineer, mga sakop nila yan, mga abogado, mga doktor. Nandun na tayo. Matalino sila sa larangan ng kanilang natapos. Take note, walang isang tao na andun lahat ang kaalaman sa kanya. Engineer, doktor, abogado, lahat yan, tatlong tao yan, pero may kanya-kanyang abilidad. Bibihira naman yung taong doktor na, abogado pa at engineer pa. Ay kapag ginawa mo yun, kinuha mo lahat ng kurso sa Pilipinas, sa mundo, ay maubos na ang buhay mo. Tatanda ka na at ganun pa rin, aral ka pa rin lang ng aral, kaya hanggang sa mamatay ka na, hindi mo pa rin matatapos ang buong kurso hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. So well, meron man na nagkakaroon ng mayroon 2, 3 kurso, sa mga mayayaman na lang yun, sa mga wala nang magawa sa pera yun, sa mga talagang kaya nilang mag-aral, at sa mga walang responsibilidad na yun. Halimbawa, may responsibilidad man yan at isinasabay yung pag-aaral, ay yung kaya nilang isabay yung suporta sa kanilang pag-aaral, and at the same time ang pangbubuhay sa kanilang sariling mga pamilya, which is yun talaga, yung mga may kaya talaga yun. Para sa ating mga ordinaryo, mga mamamayan lang, hindi na tayo kaya yan. Hanggang sa isang kurso lang tayo, dahil pagkatapos ng isang kurso, obligado maghanap ka ng trabaho. Much better kung ang magampanan or mahanap mong trabaho ay ayon doon sa natapos mo. Subalit alam naman din natin lahat yan, na hindi lahat ng nakakapagtapos sa kanyang larangan ay hindi doon yung napapasukan niyang trabaho. Maraming ganyan, marami pong ganyan. Okay, so yan, mga opinion lang natin yan, at ang dami nating nasakasaan, ang dami nating nadaan ang mga topiko. Okay, ano lang po yan, opinion lang po yan at pananaw ng isang ordinaryong mamamayang katulad ko. Okay po, walang bearing yan, pero ang isang opinion ay isang opinion, isang pananaw yan, at galing sa utak yan. Ako'y naniniwala lahat na nanggagaling sa utak ay utak o karunungan ay nanggagaling sa Diyos yan. Lahat ng karunungan ay galing sa Diyos. Well, sa magandang karunungan, kasi meron yung karunungan na alam na natin yun. Iba kasi, pagka sinabi mong karunungan is magandang karunungan yun, karunungan, dulong, talento. Iba kasi yung kabulastugan, so hindi dulong o hindi talento ang tawag doon. Mga talento, mga hindi naman katotohanan, kabulastugan. So well,
talento rin yon, pero iba nga lang klaseng dunong yung gano'n. Nasasamantala lang yung kanilang dunong na pinagkaloob sa kanila, ginagamit sa iba, ginagamit sa ibang pamamaraan. Okay, so ayan, again, naniniwala ako na lahat ng dunong ay buhat sa Diyos. Okay, so yan, maraming salamat po at magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon at medyo may katrapikan at medyo malayo pa, malayo na pala yung ating narating. So ito, 900 meters na lang yung natitira. So matagal din pala tayong nagkwentuhan. Ay nako, ako lang pala nagkwento at nabigay ng aking mga sariling opinion at pananaw at kuro-kuro. Ayan, so this is Jam, the Filipino channel pa rin ang inyong pong lingkod. Magbabalik po tayo mamayang konti. At kanina pa ako ihing-ihi din, subalit wala akong matanaw at makitang pwedeng ating matabihan dito. Sakasakali man ay sa gasolinahan kung tayo ay makakadaan sa mga gasolinahan. Kung wala ay sa mga daan-daanan, sana mga puno-puno o mga kanal, pwede naman yan. Subalit tinitignan ko nga dito sa ating dinadaanan ay bukod sa wala ay talagang magkaroon man siguro ay medyo mahihirapan din tayong huminto sapagkat maliit nga yung kalsada at sunod-sunod ang mga sasakyan sa lubungan pa. Okay, so yan at magbabalik po tayo mamayang konti po. Dagat, umanan, tapos mag-river.
Ma'am, itabi po saglit dito, no? Iihi lang ako, iihi na ako. Sorry po, ah. Wala naman siguro magagalit dyan. Damuhan yan, eh. Discipline mo, Dick. Dick, D-I-C. Meron bang discipline na Dick, Dick Lipin? Pero agardin pa mo. Agardin pa mo. Thank you po, ma'am. Sorry po, eh. Arriving at 24 minutes before 11 p.m. This route is toll free. Continue for 300 meters, then into Cadiz. In 100 meters, enter Cadiz. In 80 meters, make a slight right. Kumanan sa Cambia. In 100 meters, turn right, then in 60 meters, turn left. Kumaliwas sa Sampaguita. Then in 60 meters, turn left. Kumanan. Tapos kumaliwas sa Road 5. Kumaliwas sa Road Turn 5. left to road 5. Tapos kumanan sa Road 15. Continue for 400 meters, then turn left towards Kumanan sa Road 15. Pagkaraan ng 100 metro. Kumanan. Kumanan sa Road 14.
sa Road 14. Pagkaraan ng 100 metro. Kumanan. Kumanan sa Road 13. Arriving in 19 minutes at 10 p.m. This route is toll free. In 100 meters, turn left onto Morgan Hill. Ano nang mas magandang daan, ma'am? Doon o dito? Ay, hindi ba rin kabisado? Dito na lang. Diretso na lang natin. Hindi ko rin kabisado ito. Dalawa kasi yung ginagamit ko. Si Waze saka si Grab. Pagkaraan ng 100 Si Waze metro. dyan tinuturo yan. Si Grab dito. Kumanan. Kaya sundan natin si Grab. Ay! Hindi kaya mo ito. Wala naman nakalagay doon ng one way kasi. So, pwede. In 40 meters, ahead. Kumanan sa Road 3. In 70 meters, slow left, then in 60 meters, turn left. Kumanan sa Road 4. Tapos kumanan sa Road 2. Magkaiba talaga sila ng tinuturo. Head east on Morgan Glories route, then in 10 meters, turn left onto Oak. In 40s, turn left onto Jasmines. In 60 meters, turn right, then in 60 meters, turn left. Kumanan sa Rose. Tapos kumaliwa sa Sampaguita. Yan. Magkasundo na sila. Kumaliwa sa Turn left, Sampaguita. then turn right. Tapos kumanan sa Tuli. Kumanan sa Tuli. Turn right onto Tulips. Pagkaraan ng 100 metro. Kumanan sa Service Road. Tapos kumanan. Kumanan sa Service Road. Continue straight. Tapos kumanan sa 128 Mindanao Avenue, South. Turn right onto Mindanao Avenue Extension. Ah, doon pala yun. Kumanan Ka, alam mo yun, eh. 128 Mindanao Avenue, South.
metro. Manatili sa kaliwa hanggang 128 Mindanao Avenue, South Underpass. Pagkaraan ng 300 metro. Manatili sa kaliwa. In 100 meters, keep right at 4 onto Mindanao Avenue. In 80 meters, keep right at 4. Manatili sa kaliwa hanggang 128 Mindanao Avenue, South Underpass. Pagkaraan ng 800 metro. Manatili sa kaliwa hanggang U-turn stop. Head southeast on Mindanao Avenue. Continue for 400 meters, then turn right onto Boulder City Road. Continue straight for 30 meters, then 100 meters. Pagkaraan ng 300 metro. Manatili sa kaliwa. Tapos mag-U-turn. In 80 meters, turn right onto Boulder City Road. In 90 meters, make a left U-turn to stay on Mindanao Avenue. Head south on Mindanao Avenue, then in 70 meters, make a left U-turn to stay on Mindanao Avenue.
Tabi po. Oo, tabi. Sige po ma'am. Ano po? Ingat po ma'am. God bless po. So yan, so nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Talo tayo. Grabe traffic. Saber, grabe traffic. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala po. 200 galing sa Valenzuela. Hinatid natin dito sa may Novaliches. May bagbag. So talong-talo talaga. Ay. Wala tayong magagawa. Ang talagang buhay. Yan, so maraming salamat po sa panonood. This is Jam, The Filipino Channel po, ang inyong pong lingkod. Paalam po muna, pansamantala po. Ay, Diyos ko. Arriving in 5 minutes at 4:21 p.m. This route is toll. Ano to? Saber? Saber din yata to. Saber. Ay, ayan. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.